Gikumpirma sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board 12 Director nga si Renato Padua nga wala pa nagsugod ang ulahing service contracting sa tuig 2023. Mao kini ang programa ilawom sa maong buhatan aron nga makatabang sa mga Pilipinong napektuhan sa pandemya, ilabi na kadtong ana sa transport sector. Hindi pa tayo nag-uumpisa because we need some partnership with the local government, the GPS provider and yung LTFRB and particularly the operator of the transport service. Gipasabot usab ni Padua kun ngano nga dili ang tanan na maka-avail sa maong ayuda gikan sa nasudnon nga gobyerno pinagi sa opisina sa Department of Transportation kon DOTR o LTFRB. Mag-participate sa service contracting which is a net service contracting. Ito yung dating libreng sakay pero tinanggal natin yung libre para sa mga riding public. But we support, yung gobyerno natin may support for those operators na napili para sumali dito. Yung mga traditional jeepney natin, we have 20 pesos per kilometer. Then mas malaki yung modernized or yung omnibus franchising guidelines compliant vehicle, mas malaki ang mga 26 ata yung per kilometer. Sa bahin sa Vice President sa National Federation of Transport Cooperatives nga si Robert Kang, magpaabot lang sila kung kanus kini masugdan tungod dako kini nga tabang og nang hinaot nga makumpleto ang kasabutan sa LGU Jansan og sa LTFRB 12. Una-una pasalamat sa Ginoo tungod kay very gracious ang Dios sa atua og gikinahanglan gyud namo, no? Although na may mga subsidy sa gobyerno, but this international organization is pushing for using electric vehicle in private and in public, labi na sa mass transport. Kahibulan nga mokabat sa 17 million pesos ang gahin nga pundo alang sa service contracting sa Region 12. Sa usa ka semana nga pamasada og muhatag ang gobyerno og 20 pesos sa traditional nga jeepney samtang 26 pesos sa e-jeep sa matag kilometro nga biyahe upat ka round trip sa usa ka adlaw. In the heart of changing lives, kini si Brigada Verjason sa Brigada News Jansan. Brigada News.